Pagpapalaki ng manok gamit lang ang isang klase ng pakain? Bagong diskarte, alamin. Marami sa ating mga nag-aalaga ng broiler, lalo na ang mga backyard raisers, ang higit na nabibigatan sa patuloy na pagtaas ng halaga ng patuka sa manok at iba pang farm inputs. Kaya ang iba ay nagtitipid na lang sa pagbibigay ng pakain na nagre-resulta naman sa hindi paglaki ng mga manok sa tamang timbang at nagiging sakitin, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Pero may isa tayong kababayan na nag-aalaga ng broiler sa isang subdivision ang may magandang diskarte sa pag-aalaga ng manok. Gamit lang ang isang klase ng pakain mula sisiw hanggang sa mai-harvest ang mga ito. Rod, ilang heads na yung mga inaalagaan mo? 25 pesos. Hindi ako nabawas dyan? Nagkatay nung isang linggo. Ah, okay. Saan mo nabili ang mga sisiw? Binili ko lang to sa online. Na class B lang to. Class B lang siya. Oh. Magkano bili mo kada sisiw? Ito nabili ko ng 30 plus, mga 35 ganun. 35 ang isang sisiw. Isang sisiw. Ilang weeks na ito ngayon? Nasa 37. 37 days na yung mga yan. Ilan ang timbang niyan? Mga 1.7, 1.8. 1.8. Gaano ba kagagas yung pagtitimbang mo sa kanila? Minsan nag-harvest ako ng nasa 33 days. Weekly yung pagtitimbang mo or pag i-harvest mo? Pag-harvest lang. Minsan titimbang ako, minsan tingnan kung anong bigat sila. Sa 15 days yan, nagtitimbang ako. Okay. Para makita ko yung anong bigat nila. Ano yung ipinapakain mo sa kanila? Yung hog starter mass na niluan ko ng broiler chicken concentrate. Okay. Yung hog starter mass, ano yun? Simula sisiw, yun na yung pinapakain mo? Simula di old, yun. Hanggang harvest na yun. Isang klase lang. Simula sisiw hanggang sa mai-harvest. Yung hog starter mash lang yung pinapakain mo. Okay. So, niluan ko na yung broiler concentrate. Nagbibigay ka pa ba ng mga vitamins or any supplements sa mga alaga mo? Ang binigay ko lang yung atubi. Yung atubi. Saan mo hinahalo yung atubi? Sa tubig. Sa tubig. Gaano naman kadalas yung pagpapainom mo ng may atubi sa kanila? Araw-araw yun. Umaga hanggang hapon. Palaging nakahalo. Okay. Yung pagpapakain mo sa kanila, ano ba yun? Tinitimbang mo or ano yung pagpapakain mo? May paano ko yung sinasandok sa kanya ganito pang umaga pakainin ko ng 3 ganon, tangali pakainin ako. Mga ilang kilo yung sinasabi mo na ganon? Mga nasa 400 grams. 400 grams. Umaga at saka hapon na yung pagpapakain mo? Umaga, bigyan ko ng 400 grams. Tangali, isang 400 grams. Paghapon, 2 ulit. So, 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 2 sa hapon. Doon sa pagpapakain mo nang nabanggit mo na hog starter mash, ano yung kagandahan na nakita mo doon? Ang kagandahan nakita ko doon yung katawan nila parang mataba sila ba? Yung siksik, mabigat. Tapos bilis lumaki. Tapos yung dumi nila, hindi siya mabao, saka hindi malangaw. Ngayon nasa na to, 5 days na siguro hindi ko nalinisan to. Yung dumi? Opo, yung dumi. At sa tingin mo ba, nakatipid ka dun sa pagkain na pinapakain mo? Oo, nakatipid ako. Kasi dati nag-alaga ako ng manok. Binili ko lang sa palengke. Ginamitan ko din ito. Saka bumili rin ako ng feeds pala. Pang-broiler. Iniba ko yung 3 na pang commercial feed. Saka yung hog starter mass na commercial na ilagay dun sa kabila. Tatlo yun, niyati-hati ko. Yung 3 hog starter mass na may broiler concentrate na nilagay. Yung 3 naman na pang commercial feeds na pang broiler. Ang nakita ko, napansin ko dun sa 3 na pinakain ko ng hog starter mass, mas mabilis lumaki. Sa kaysa dun sa commercial feeds. Okay. So dahil mas mabilis silang lumaki, kaya mas nakatipid ka dun sa pagkain na pinapakain mo. Sa konti na lang kinakain nila.
Okay. Difference nung naka-commercial, marami silang makain. Minsan ba ay nakakaranas ka na magbenta ng mga manok na alaga muna kahit hindi pa umaabot ng mga 37, 38 days? Minsan nagbibenta ako nung nasa 28. 28 days. Yung 28 days na yun, gaano kabigat na yun? Nasa migit 1 kilo yun. Nasa 1.3 siguro ano. Magkano benta mo kapag live weight? Kasi dito, subdivision lang kasi ito eh. Pang, may bumibili sa akin, yung buhay, 180. 180. Pag kinakatay ko pa, pinantay ko lang naman to sa palengke, 230. 230. Ito nga, nagkatay ako ng manok. Tapos, try ko ng luto. Ang sarap yung lasa. Ang karne niya, hindi siya malansa. Lamnam. Malinamnam. Di ba kapag minsan bumibili tayo ng karne tapos pag niluto natin, lumiliit yung texture nila o kaya minsan matubig. Yan ba? Hindi. Ang ganda nga pagka, hindi siya masyado mantika. Hindi siya mamantika masyado. Dahil ito subdivision, may lumapit na ba sa'yo nagsabi, uy, ba't nag-aalaga ka dyan ng manok? Di ba bawal yan? Wala naman. Gusto nga nila makita to eh. Tinitingnan nila, may manok pala dito. Dami nagtitingin dito na madaan, tinitingnan nila may manok. Parang natutuwa din sila. Oo. So, ibig sabihin, wala nagre-reklamo. Mas natuwa nga sila. Di ba ito nasa labas lang ng garahe, ng subdivision. Nung tag-ulan, nung bumagyo, dyan lang din sila. O dyan, nabasa nga sa ulan yan. Walang namatay? Wala naman. Nagkasakit, nagkasipon, wala? Hindi ko nga napansin, parang wala naman. Okay. Dahil sa ito, binapansin ko, malakas yung resistensya ng maging alagang manok. Kahit magbabago yung panahon, hindi sila nanghina. Kahit nung siso, wala din, hindi namatay. Kasi pagdating ng siso, pininom ko na agad ng atubi. Nilagyan ko yung tubig ng atubi, tapos pininom ko sa kanila. Ayun, pati yung pagkain, nilagyan ko rin. Yung paglaki, hindi sila namatay. Gaano karami yung nilagay mo sa pagkain ng pagdating? Nilagyan ko yung 1 kilo, nilagyan ko na 1 kutsara. Na atubi? Tapos yung sa tubig naman, tinasan ko muna yung kanya dosage. Nilagyan 1 litro, nilagyan ko din ng 1 kutsara ng atubi. Kahit saan man ang inyong lugar, kayo man ay nasa syudad at nasa isang subdivision, ay makakapag-alaga kayo ng manok na hindi pinoproblema ang pagkukunan ng magandang kalidad na pagkain. Gamit ang Hog Starter Mash na hinaluan ng broiler chicken concentrate at sa tulong ng Atovi, ay mas pinagaan pa ang pag-alaga ng broiler dahil bukod sa menos gastos, maganda pa ang paglaki at pagbigat ng mga manok, kaya siguradong gaganda ang inyong kita.